Nampa ng kamera patungkol ho dito sa sinasabi nilang kaso daw ni Pangulong Duterte na crimes against humanity. Wala na talaga. Wala na ho talaga hong maisip. Ito hong kamera na ito kung ano-ano na lang ang maisampa nila. Ganun na lang di ba ho? Pag-usapan ho natin yan ngayon. Alam nyo kasi ho, mga kababayan, nung akin pong pinapakinggan po yung mga talumpati ng mga ilang ulul nating congressman, napaisip talaga ako Talagang inisip ko ng todo-todo. Meron bang basihan? Meron po bang dahilan? Kahit kapiraso laang na masasabi natin, oh sige na nga. Siguro nga may kasalanan si Duterte. Siguro nga merong pagkakamali, 'di ba? Wala ho Alam niyo nung iniisip ko ng todo-todo ho ito. Kaya kayo isipin niyo po. Yung sinasabi nilang crimes against humanity, ito daw ay sa Tagalog, krimen, 'di ba? Krimen na laban sa mga tao o sa humanity, ika nga, especially sa mga Pilipino. Itong krimen daw na ito. Isa-isayin natin. Krimen. Krimen po ba ang ginawa ni Pangulong Duterte noong ginawa niyang safety ang ating bansa? Nung ginawa niya pong mapayapa ang ating bansa? Yung pinagpapapatay po ang mga kriminal, yun po ba ay crimes against humanity? Isipin nyo na mabuti ho yun Sabihin na nating totoo. Sabihin na ho nating totoo yung ginawa ni Pangulong Duterte na pinatay niya ang mga kriminal. Is that a crime against humanity? O is it crime against criminals? Naintindihan niyo yung ibig sabihin? I know this is not it's not a legal word, okay? Pero gayon pa man, simple lang ho yan. Huwag na ho nating pahabain, laliman po itong issue na ito. Simpleng-simple. Ano ba ang ginawa ni Duterte? Ang ginawa ni Duterte ay talagang ineradicate niya po ang mga kriminal. Maaring sabihin natin in a illegal way, o di kaya may extra, extra na ginawa siya. Pero alam niyo mga kababayan, sa Pilipinas po kasi, sa totoo lang, wag na ho nating ito seryosong usapan na ho na to. Wag na ho natin pong pagbalik-balik ta rin, pero nakakapagtaka na sa Pilipinas mas kinakatakutan ng kriminal kaysa sa pulis. 'Di ba ho? Alam nyo, ako po ay pinagpala ho ng Panginoon na minsan ay makabiyahe, makapasyal sa ibang mga lugar. Pero sa ibang lugar ho kasi, kinakatakutan ng otoridad. 'Di ba po? Sa Pilipinas, parang joke ang otoridad. Mas kinakatakutan pa yung, naku, mga yan, mga kriminal yan, naku, mga drug lord yan, drug lord. Mas kinakatakutan pa sila. Doon ka magtataka. 'Di ba? Kaya nga yung ginawa ni Pangulong Duterte ay yan po ay maganda. Kasi natakot po ang mga kriminal noon sa otoridad. Tapos tayong mga ordinaryong Pilipino, we feel safe nung panahon ni Duterte. Ngayon mga kababayan, ano na? Ang kinakatakutan na ngayon, etong mga congressman nating abusado, 'di ba? Yun ang totoo. Dahil pag ikaw lumaban, pumalag sa kanila, kung ano-anong iimbento nilang kaso. Buti na lang din na kahit nag-aasiksi ng laglagim ng pananakot sa taong bayan, hindi natatakot sa kanila mga social media vlogger. 'Di ba ho? Pero yun ang nangyayari ngayon. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Ano ho ba ang punto? Ang punto, yung sinasabi nilang crimes against humanity, ay isang malaking katarantaduhan po. Bakit ho kanyo? Ang tunay na crimes against humanity ay yung wala kang gawin habang ang iyong lugar o iyong bansa ay pinamumugura ng mali pa yung word ko. Pinamumunuan ng mga drug lord.
Yan po yung tunay na krimen. Yung nakikita mo ng kaliwat kanan ng patayan. Nakikita mo na ang droga ay kalat na. At ikaw, tinuring mo pa ang droga na hindi kasalanan. At yan ay kailangan lang dahil nagtatrabaho ang ating mga kababayan. Yun ang tunay na krimen. Di ba po? Sabi nga sa English, pero hindi ko na Englishin. Dahil magkakamali lang ako. Ang sabi daw nagtatagumpay ang mga masasamang tao dahil ang mga mabubuting tao ay hindi umiimik. So yun talaga ang tunay na krimen. Kung ikaw nasa kapangyarihan, ibig sabihin ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay meron kang kakayanan, ikaw ay pinuno ng kapulisan. Tapos nakikita mong kaliwat kanan ng krimen, ikaw ay nakatunganga at sinasabi mong kailangan lakasin nila yan Kasi nagpupuyat sila Gago ka talaga. Tama, mali. Yun ang tunay na krimen. Pero yung ginawa ni Duterte na niyayari niya yung mga kriminal, hindi ho yun crimes against humanity. Yun ho ay pagtutuwid laang ng mga mali. Pagtutuwid lamang po ito ng sinasabi nating, di ba, tunay na pagsasaayos ng ating bansa. So, hindi po yun. Kaya nga, nakakatawa ho ito Sabi ko nga, tangina si Duterte nga ang umayos ng bayan natin Si Duterte nga ang lumaban dito sa mga kriminal, tapos siya pa ang kakasuhan. Anong kawalangyaan yan? Tama, mali. Di ba ho? Kung sino pa yung nagbigay ng safety sa atin, siya pa yung kakasuhan. Napakatarantado ho talaga ng kamera ngayon. Wala akong biro. Sagad na sa buto ang katarantaduhan ng kamera. Feeling ko nga nilagpasan na nila impyerno dahil sa katarantaduhan nila. Alam mo dito kanina naglalakad ako sa Kabukitcho. Ang daming pulis, sobrang as in. Dinaig po yung pulis ni ni Torres sa KOJC. Ganun kadami, as in, ang dami talaga. And ito hindi pangkaraniwan, nagtataka na ako. Sabi ko, kausapin ko kaya ito. Kaya lang, baka mabusisi pa ako. Sabi na, saan na passport mo? Doko. Anong doko? Doko passport. Doko. Hindi ko alam po. Asan na yung passport mo? Baka tanong-tanongin pa ako. Hindi ko na tinanong Kasi baka sabihin, pakialamero ka. Foreigner ka, huwag ka na makialam. Tapos nakita ko, pumaparada na. Ayan na. As in, bata-batalyon. Makikita nyo sa Facebook ko. Makikita nyo yung bata-batalyon talaga. Lakad sila. Dung para talagang mga siga sa Kabukitcho pa naman, ang dami pa naman ditong Aprikano. Hindi, mga Aprikano tawag ng tawag. Yo, masaji. Si. Hindi, ang dami man. Nawala silang lahat ngayon. As in, nawala ho talaga lahat. Nag-disappear. Kasi makikita mo yung kahit saan nasa bawat kanto ng Kabukitcho, makikita mo yung mga yun Tawag, kalabit ng kalabit tapos ngayon wala talaga, as in wala kang makikita. Tapos nakita ko na nga, nagmamarcha, punong-puno ng pulis, puno talaga as in batalyon ng pulis. Tapos nagulat ako. Tapos meron akong tinanungan dito sa hotel, kasi dito lang ang hotel namin. Tinanungan ko, sino ba yun Ano ba yun? Siga ba yun dito? Sabihin mo lang. Baka gusto nun ng bakit? Sino ba yung siga na yan Yung pala yung kanilang bagong PNP chip, parang ganun. Bakit yung napakamot talaga ako. Bakit yung PNP chip dito nakakatakot? Yung PNP chip sa atin parang ewan, wala akong masabi. Parang si McDonald's. Hindi, wala ang biro. Ganun sa kanila ganun yung otoridad. Kasi dito talagang pagtatarantarantado ka, kahit anong yaman mo, kahit milyonaryo ka, talagang kulong ka dito pagka nanapak ka o nakipag-away ka. Takot. Ibig sabihin takot sa pulis ang mga tao dito. Ganun. Sa Pilipinas,
Yung mga pinuno ng kapulisan natin ngayon, hindi katulad nung panahon nila Bato, kinakatakutan. Yung pinuno ng kapulisan natin ngayon, parang mga payaso. Nambiro. Sana magpunta na lang sila sa comedy bar, doon sila magpatawa, di ba? Baka may matumaw pa sa kanila. Di ba, mahilig naman siya magpakatawa. Pagod na ako! Kibuloy! Mga ganun-ganun pa, di ba? Komedyante talaga eh. Ganun no eh. Alam nyo, binalik yang respeto, yang takot sa ating bansa nung panahon ni Duterte. Kaya nga ho, lahat ho tayo. Tayo ho lahat ang makakapagsabi niyan. Maayos po ba ang ating bansa nung panahon ni Duterte? O mas maayos ngayong panahon ni Marbil? Di ba? Ay, hindi pala panahon ni Marbil. Baguhin na natin. Kasi magre-retire na yun eh. Panahon ni Romualdez. Hindi o. Siya na ho kasi ang presidente ngayon natin. Siya na ho yung bida-bida eh. Walang biro. Siya na ho talaga yung nagdidesisyon sa lahat ng bagay eh. Pati nga yung sa dagdag daw sa mga pulis, siya na nag-announce. Yung sa ayuda, siya rin na nag-a-announce.